Sa uluhan sa mga balita karong buntaga, dakbayan sa giulgan ni Pilawom sa red category sa election concerns sa Comelec, lungsod sa Basay Pilawom sab sa orange category. City Governor Chaco Sagarbarrio, kaning Governor Pride Tevis no show sa peace covenant sa Comelec, kapulisan ug kasundaluhan apan magkaatbang sa 3rd Congressional District pagkakongresista parehong mitambong sa peace covenant. Groundbreaking sa twin mid-rise condo type building sa Manila Place View, gipahigayon mid-rise sa building aprobado sa National Housing Authority. Mga heavy equipment gisunog sa mga armadong taos lungsod sa La Libertad. Nagpayas na magiging lalawigan sa Negros Oriental, Kabisaya, Mindanao, may buntag kanatong tanan. Aniya na, mga balitang angay ni Masayran, diri sa Balitang Palita Online Newscast. Hatod kanato sa Negros Photosat Service, the Pioneer Copy Centers nagpayas na magiging lalawigan sa Negros Oriental. Ipailaon sa red category ang dakbayan sa gihulgan sa election concern sa Comelec. Ang lungsod sa Basay pailaon sa orange category. Ang tibuok lalawigan sa Negros Oriental ay pailaon sa yellow category. Kini, kumikan sa mga kagubot sa miyaging mga piniliay. Ano ang atong follow-up report? Ang volunteer, ang gusto makapot ang ginawag na mo na CHAM. The clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Can you say it with me? CHAM is clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Ngayon ko na, nakapot ba na mo? Wa kawaning paglaom ang Diocesan Electoral Board nga makabot sa lalawigan sa Negros Oriental ang malinawong pidiliay. Kinibisan ipilaom sa red category ang Gihulgan City sa umaabot nga bugdong lugay nun. Kini tungod kay adunay kapitan sa barangay sa Gihulgan City nga gipatay niadtong pidiliay sa 2022. Ang mga teroristang NPA may gilambigit sa pagpatay sa maong kapitan. Ang Gihulgan City usas mga lugar sa unang distrito sa lalawigan sa Negros Oriental nga gikatahong gisalagan sa rebuilding NPA. Ang lungsod sa Basay pilaom sab sa orange category. Kini gumikan sab sa kagubot sa adlaw mismo sa eleksyon ni adtong tuig 2022. Kini human paulanig mga bala ang bahay sa usas mga kandidato sa lungsod sa Basay. Ang iyang kaatbang sa politika mo'y gitumbok nga responsable sa maong kagubot. Giklaro hinuon sa Comelec nga malinawon karon ang tibok lalawigan sa Negros Oriental kay tungod kay wala na ang kaning mga private group. Luyon ini ang tibok lalawigan sa Negros Oriental ipailawom gihapon sa yellow category kay tungod kay gipailawom sa Comelec control ang tibok lalawigan sa miaging barangay ug SK elections. Kini human patchat si kaning Governor Roel Digamo. Mato ni Negros Island Region Acting Regional Election Director Attorney Leonel Marco Castellano, ang mga nasampit ng election concern girekomendar atol sa Provincial Joint Security Command Conference. Well, the PJCC of Negros Oriental has recommended that the election areas for concern for Negros Oriental, one red, that is for Gihulgan, because there's a serious armed threat kadto sa NPA atong usa ka I think barangay official ang gipatay and under man gugtasad sa Comelec control. Basay, because last 2022 we have sa 2022 sa Basay na atay gitawag election related violent incident, no? And also na Comelec control. All other areas, kung wala lang ta ma-Comelec control, green unta na. But because na Comelec control ta, mo nang yellow ang other 23 areas. It goes to show that peaceful na gyud ang Negros Oriental. Ang ato lang pag-maintain sa peace dire sa Negros Oriental, sa security. Nusyo sa peace covenant ang mapiot nga magkaatbang sa paggobernador sa lalawigan sa Negros Oriental. Wa motungha sila si Sitting Governor Chaco Sagarbarria o kaning Governor Pride Henry Tevis. Matod sa Comelec, ang tanang mga kandidatos provincial o district level gidapit para sa maong kalihukan. Tumong niini nga magmalinaw ng piniliay sa Mayo 12 tuig 2025. Ari ang atong detalye.
May pirma sa Peace Covenant ang mga kandidato sa nagkariyang posisyon sa provincial o district level sa Negros Oriental. Tubong niini nga ang mga kandidato sa congressional o provincial level manaad nga dili manggubot sa umaabot nga bugnong lugaynon. Sa Peace Covenant nga gipahigayon sa Camp Fernandez aganan sibulan Biyernes hapon, miapilar ang kumilik ngadto sa mga kandidato nga pasagdan ang mga botante nga mobotar sa tawo nga ilang napili. Lakip nga may pirma mga kanagkuan sa kumilig, Armed Forces of the Philippines ug kapulisan. Bisan ang mga opisyalis sa PPCRP na ang frail sa pagpanguna ni Diocesan Electoral Board Monsignor Julius Rivilla may pirma sab sa Peace Covenant. Well, first, requirement man ni kada election sa PNP. Ikaduha is gisingit nato ang candidates briefing para reminders ngadto sa mga kandidato on what to do and what not to do. Ang ato pong gikuan ani is to show to the people of the Negros Oriental that your PNP, AP, and COMELEC and the candidates could be one in order to we will have a peaceful election. Nanumpasab ang mga kandidato ug nagdagkot og kanila alang sa malinawon nga midterm elections. Una ang pagpanumpa, gipahibaw una sa kumilik ang mga kandidato sa mga butang nga gitugot ug sa mga gidili panahon sa kampanya. Ang Peace Covenant gitambungan sa mga kandidato sa pagka-kongresista, pagka-gobernador, pagka-vice-gobernador, pagka-board member sa tulo ka distrito. Apan wa mo tambong ang mapiot nga mag-atbang sa pagka-gobernador Negros Oriental. Wa sa maong tigom sila si Sitting Governor Chaco Sagarbarria o kaning Governor Pride Henry Teves. Kisulayan pa sa Balitang Balita Online News kasta makuha ang habig nila ni Governor Chaco Sagarbarria o kaning Governor Pride Henry Teves. Pitambong hinoon ang inahan ni Governor Chaco Sagarbarria nga si Dumaguete City Mayor Maisa Sagarbarria nga bidagan pagka-kongresista sa segundo distrito. Wa sa mutambong ang iyang kaatbang nga si Dumaguete City Mayor Ipi Remulyo. Ipangunahan ni Ipi Remulyo ang groundbreaking sa tukuron nga mid-rise building para sa mga survivors sa bagyong Sindong. Unsa may makuha na ko sa covenant signing asa importante ang balay sa mga pobre or pakitang tao ra kag mopirma unya maglimbong na magyapo ka. Mamayad na gyapon ka sa botante. Okay? Tagaan nimo akap ang mga maestra. Adili mo ta angay, kaya di man sila indigent in crisis situation. Di ba? Mo magyapo na. Naman ko sa pirma na ka, you're just fooling yourself. You're fooling the people if you go there. Okay. If you cannot promise yourself nga. Oo. So, muna nga, sa mo grupo, ako lang yun si board member Karen, former mayor. Okay, amagyan. Paano lang ko, i-represent lang mi dito kay kami ni Councilor Pidit ani rin sa kung naman may mas importanteng gitambungan. Mitambong sa Peace Covenant ang magkaatbang sa pagkakongresista sa tersero distrito sa Negros Oriental. Nanumpa o mipirma sa Peace Covenant sila si Janice Teves o Pamplona Mayor Janice Digamo. Si Mayor Janice Digamo, biyuda sa gipatay nga kaning Governor Royal Digamo. Si Janice Teves sa laing bahin iyaan ni kaning Governor Pride Henry Teves o kaning 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sumakang NIR Acting Regional Election Director Atty. Leonel Marco Castellano, ginapit nila ang tanang mga kandidato sa provincial district level. Malaumon gihapon ang kumilik nga kahiusa ang mga kandidatong wa manambong sa kausa sa kumilik o sa security forces alang sa malinawon nga piliay sa Mayo 12 karong tuiga. We hope that, I understand na wala sila. We have sent invitations, but ang amo lang is hopefully they would also be one with us na magka-peaceful election lang ta sa Negros Oriental. Ang ako ramang yun is they will not threat or they will not enforce violence, intimidation, dili hugaon ng among mga botante. Ora na among hangyo nila. Unsa mga adlaw gikan karon sugda na ang construction sa twin mid-rise building sa condo type unit sa Baril Place Ferry Dakbayon sa Dumaguete lalawigan sa Negros Oriental. Kini human ipigayon ang groundbreaking sa duha ka 4-story building
ang twin mid-rise building aprobado sa National Housing Authority. Ang duha ka four-story building gitagana alas sa survivors bagyong Sindong nasayran ang syudad migahin sa balor nga 100 milyones ka pesos alang sa mga proyekto. 2012 pa giproseso ang pagpalit sa 3.4 hektaryas kaluna alang sa mga survivors bagyong Sindong. Ang National Housing Authority mo'y may palit sa luna alang sa mga katuyuan. Tubong sabi ini nga mapahalo na ang mga nagpuyo sa mga dapit nga kuyaw sa baha o storm surge. Apanalangan ang pagtukod sa kamalayan gumikan sa nagkarayag hinungdan. Bato ni Mary Perimolio ang twin mid-rise building tukuron sa pribadong kontraktor nga bidaog sa subasta. 74 milyones ka pesos ang bid sa winning kontraktor suma sa mayor. Itagdang humanon proyekto sud sa dupo ngadto sa usa ka tuig. Ipanghikusgan nga nato ning human sa pag-appropriate sa 100 million that was last year agi sa supplemental budget. Ato na yung gipabidding ni unya ang midaog sa bidding dinhay mo na pinaka-lowest bidder nga 74 million. So ano na tayo savings nga 26 million. Kaya para daghan tang ma-accommodate o atong gisuhid or tagaan gisuhid o atong gipa-design ang suggestion po sa NHA nga tungod sa kagamay sa luna sa Dumaguete. We are the smallest LGU in terms of land area. Mid-rise, 4-story. So for the building, this is really allowed because based on the program of the 4PH, Bongbong Marcos really want to have a vertical because as much as possible, it's really hard na to get lots right now, especially for the whole Philippines, especially in especially in Central Visayas. So the previous plan was the duplex type, 40 square meters lot, and then 400 tree na families that will be planted here. But then again, because of the very very small na lots na, and then because of what President also wants na to go for high rise, that's why we also proceed with, or we really encourage the LGU to proceed for the for PH program, which is the high rise low rise building. Naugdaw upat ka heavy equipment sa barangay Ayas, Lungsod La Libertad human suduga Sabado sa gabi. Sa inisyal kataw sa kapulisan duha ka bako, usa ka payloader o usa ka dump truck ang gidauban. Ang maong heavy equipment gipadagyan sa pribadong kontraktor kini mao'y gigamit aron pagpakonkrito sa farm to market road sa maong dapit. Wa pa hinuon mohatag detalye ang kapulisan kung si kinsa ang nagsunog ug unsang motibo sa pagsunog. Apan suma sa mga saksi, mga armadong tao ang nagsunog diini. Wa hinuon gikatahoy adunay tao nga naangin atol sa maong insidente. Mao kadto naglangkom sa atong mga balita karon adlaw atong karato sa Avid Spa, the best and wholesome massage spa in town. Second floor, Sibling Graphics Building, Ninakbayan sa Dumaguete.